maray na banggi po sa kada saro. Mapadagos po kita sa satuyang pag-aadal sa Psalm 23. And ngunyan, yaon na po kita sa verse 3. Although nagkaugan na po kita ning introduction igdiyo, but nagtutubod po kita na ang tataramon kang kagurangnan is boundless, limitless. Daita pwedeng ilaag sa kahon na tamiling na pag-urulayan ta na, tamiling aram ta na ini, ibig sabihin mayo ng insight, aral daw po. Pwedeng magkaigwan ng insight ang tataramon kang kagurangnan. No, yan ang sinasabi sa Psalm that His word is boundless, it is limitless. No, dahil ang nagtaram ka iniyo eternal, mayo din limitasyon. Amen. Kaya kita dapat magsawa sa tataramon kang kagurangnan. Amen. So sabi po igdiyo sa English, He restores my soul. He leads me in the path of righteousness for His name's sake. Sa Tagalog, sabi po igdi, pinapanumbalik ang aking kalakasan at pinapatnubayan niya sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan. So, igdi po, two terms ang satuyang pag-aadalan, restoration and righteousness. So sabi po igdi, He restores my soul. Sa Tagalog, pinapanumbalik, restoration, pinapanumbalik ang arin, ang satong soul. The Lord wants to restore our soul. Ano po ang soul? Ang soul, ini ito yung intellect, ang satuyang kaisipan, ang satuyang emotions, and ang satuyang will or determination. So, yan po ang pagkakaiba kang soul and body. Kaya nga ni kapag nagadan ang tao, ang intellect mo, ang emotion mo, ang memory mo, itong buong pagkatao mo, mahali sa hawak. So that means, dawa magadan kita, dahil yaon sa soul naka-store ito yung memory ta, itong buong pagkatao ta. So kapag tinawan kita ni Lord ning panibagong hawak, magigiramduman ta girare na ay ako si Ivy. Yan, ay ako si Lani. Araw ka ni dati ang buhay ko pero salamat na lang dahil binago ako kang sa kuyang tagapagligtas. So yan po ang satuyang soul. And sa big diyo, the Lord has to restore our soul dahil sa pagkakahulog ta sa kasalan. Ang satuyang kaisipan, ang satuyang emotions, ang satuyang will and determination, naaapektuhan inining grabe. And to the extent na pati ang satuyang spiritual life, ang satuyang espiritu, maapektuhan din. Dahil sa mga pangyayari sa kapalibutan ta, sa mga kapabayaan kang mga tao, kasaalan kang tao sa palibot ta, and also our fleshly and sinful reaction, iyo po iniyo ang nakaka-apekto kang satuyang kalag, kang satuyang kaisipan, kang satuyang emotion, kang satuyang will, determination. Kaya nga may mga taong depressed, oppressed, may mga taong garo maluluya, mayong hope, mayo ng gana na mabuhay dahil sa mga problema na nakapalibot. So, ang satuyang pastol, ang satuyang kagurangnan na si Jesucristo, bilang pastol, iyan ang gusto niyang gibuhon sa tuya dahil aram niya ang dakulang epekto na magigibo sa tuya kang kasalan. Kasalan ta, laman ta, kasalan kang ibang tao, laman kang ibang tao, mga salang kaisipan kang mundo na apektado kita. Example dyan, di ba? Nababasa ta sa Facebook, ang taong hindi 400,000 ang sweldo ay hindi tao. Mga arog ka iyan. So, pinapaagi lang sa suba pero in a way, apektado kita.
O kaya may mga kaibanan kita or mga dating kaklase na halangkaw na ang mga inabot, tas i-compare ta ang sa dirita, talagang dakulao na discouragement ang itinatao kayan sa satuya. So, the Lord wants to renew our heart, our emotions, our minds, our determination, our will. Yan ang gustong baguhon kang kagurangnan. And papaano niya ini gigibuhon? Sabi di, He restores my soul, He leads me in the path of righteousness. Ang paagi para ma-restore ang satuyang soul, ang satuyang kalag, sa paagi kang pag-lead sa tuya sa katanosan ni Kristo. Ibig sabihin sa paagi ning pagbabago kang satuyang buhay. Kaipuhanan kang kagurangnan na baguhon ang satuyang kaisipan, baguhon ang satuyang puso, no? Tangarig anuman ang mangyari sa bihon, anuman ang mahiling ta sa palibot ta, pag binabago kang kagurangnan ang satong puso, ang satong kaisipan, di kita masyadong maaapektuhan. Amen? Dahil mayo kitang kontrol sa mga pangyayari, mayo kitang kontrol sa mga sinasabi, ginigibo kang ibang tao, but we always have the control kung ano ang magiging reaction taigdi. If we are going to lift it up to the Lord or lift them up to the Lord by faith, dahil sa paagi lang ning pananampalataya, kita makakakua kang biyaya kang kagurangnan. Or mag-give in kita, masuko kita sa mga pangyayari na ay iyo, o dahil sa mga pangyayari sa palibot, o lumo-lumo na kitang maray, or discouraged na kitang maray, dahil mas pinipili ta ang arog kaiyan na reaction. Amen. So, sabi diyo, He restores my soul, He leads me in the path of righteousness. Ngunyan, ining righteousness na iniyo, ugwaning duwang bagay, and I believe na i-discuss ko na iniyo, kaipuhanan na maitanom kita na ang paagi para akuon kitang matanos kang kagurangnan, mayong iba, mayo sa performance ta, mayo sa pagkatao ta, mayo sa ginigibotang pag-try na maggibuning tama, sa pag-try na magtratuho ng iba ning tama, kundi yaon duman sa paglilinig na ginibo ni Kristo sa krus. Itong katanosan na ibinado sa tuya dahil sa pagtubod ta sa kagadanan niya sa krus, dahil sa paglilinig kang sa iyang dugo, iyo iyan ang katanosan na gustong mahiling sa tukang kagurangnan, ta iyo iyan ang aakuon niya na katanosan every time na marani kita sa iya sa paagi ning pamibi, no? And iyo din yan ang katanosan na katanggap-tanggap sa Espiritu Santo para igiya kita sa tama, no? Tawan kita ng spiritual understanding, wisdom, no? Knowledge kang sa iyang kalooban, pati kang sa iyang tataramon. So, mayop ng ibang requirement ang Espiritu Santo, hain ang pagtubod mo, no? So, kaya sa satuyang pagrani sa kagurangnan, Lord, inihinahagad ko sa imo dahil nagtutubod ako, dadangugon mo ako dahil binaduan mo ako kang sa imong katanusan, and iyo iyan ang rason kung taano mo ako dadangugon. Minsan kaya grabe pa ito yung kapit kang kautusan sa buhay ta, na feeling ta ay dai pa kita katanggap-tanggap sa kagurangnan ta, dai kita active sa ministry, o kaya permi ako nahuhulog sa pagkakasala, no? Or dahil araw kani ang buhay ko, mayo akong garo, permi akong discourage siguro kaya di ako dinadangog. No, bako po yan ang basihan, yaon sa satuya. Despite of things that happen in our lives, dai nakadepende sa pagmati ta ang ino-offer na katanosan ni Kristo. Dai nakadepende sa performance ta, kundi nakadepende sa performance ni Jesus, ni Kristo, and sa iyang tataramon. So, kaipuhanan tang manindugan, Lord, discourage ako ngunyan, pero ako nagtutubod na ang katanosan na itinaumos ako,
kang ika nagadan sa krus, dai ini nakadepende sa performance ko ngunya na maghapon, ini ang kinakaputan ko. Kaya nga di sa kanta, di ba? I will cling to the old rugged cross. Kukuraputan mo. Na iyo yan ang sasabihin mo sa kagurang na Lord, ini ang i-offer ko sa imo, tangarig dangugon mo ako. So, iyo yan ang klaseng katanosan, righteousness, na sa tuyang kaipuhanan, na pangaputan sa satuyang paglakaw sa path of righteousness. Amen. So, yan ang good standing ta, proper standing ta sa atubangan kang kagurangnan. Garuman lang bagayan sa sarong magurang, alimbawa, ang sa imong aki, tapos itong kakawat niya, syempre ang pabor mo, yaon duman sa aki mo, dahil only because of the fact na ang standing niya is aki mo siya. So, dawa sabihon ta pa na si kakawat niya ang pinakamaray, or mas maray sa aki mo, mas mabuot kaysa sa aki mo, mas matinabang-tabang, mas magalang, gabos nakarahayan niya o naduman sa kakawat. Pero the fact na aki mo iyan, dawa pa bako siyang mas mabuot duman sa kakawat niya. Siyempre, ang pabor mo yaon duman sa aki mo. Diba? Siyempre, ang pagpadangat mo, yaon duman sa aki mo, only because aki mo siya. Harog man kita kayan sa tuyang kagurangnan. Ginibo kitang aki kang Diyos dahil sa ginibo ni Kristo sa krus. Amen? So, naging kalugod-lugod kita sa atubangan kang kagurangnan dahil nilinig kita kang sa iyang dugo and ginibo itinuring kitang aki ning Diyos. Kaya yaon sa tuya ang pangangalaga, ang pagkamuot kang kagurangnan. Kaya lang kaipuhanan ta na ma-establish kita. Bako duman sa kinagisnan ta na paagi para maging matuwid kita. Kasi gabos kita, inagihan ta yan. Dawa ako man kaidto, yaon ako kadto sa Clark. Siguro sabi ko, Lord, siguro kaya dai mo ako dinadango, paano akong stress sa buhay, payat-payat ako kaidto. Grabe ang punggod ko. Grabe ang stress ko araw-al daw. Tas garo apektado na peripermi ang turog ko. Garo desperado ako peripermi. As in, garwani nag-abot ako sa punto ka ito na garo kaniyang buhay Kristiyano. Garo mayong kapahingaluan. Garo puro problema, puro stress sa buhay. Sabi ko, Lord, gusto ko man daw mag-abot ang panahon na pahingalo ako, maugma ako, nananagumpay ako sa problema. Pero ano tadi ko na-experience ngunyan. No. Tapos sasabihin ko, Lord, siguro dahil di ako nag-pray ning halawig ngunyan, siguro dahil di ako nagbasa ning harahalawig ngunyan, di ako nag-commit ning time ning devotion, although uutrohon ko po kaipuhanan tayo nagibon, pero inaako ta kaya na iuyan ang katanusan ta, iuyan ang paagi para hilingon kita kang kagurang na matano sa iyang atubangan, bako po yan. No. Arog nga ni kang ki Abel tapos ki Cain. Diba sabi sa Hebrews 11 verse 4? Basahon ta po ang Hebrews 11:4. Dahil sa pananampalataya sa Diyos, so dahil sa pagtubod ni Abel, si Abel ay nag-alay ng mas mabuting handog kaysa sa inihandog ni Cain. Kaya naman si Abel ay kinilalang matuwid nang tanggapin ng Diyos ang kanyang handog. So karapat dapat kita dahil sa handog na tinutubudan ta. Ang iyang handog na iyan, ang nire-represent ka iyan, mayong iba kundi ang paghahandog na ginibo ni Kristo sa krus. Daiman igdiyo sinabi ko anong klaseng buhay ang naging buhay ni Abel. No? Kasi parehas niya lang. Minana ang sin nature, ang original sin na hali sa iyang mga magurang. Parehas makasalan si Abel tapos si Cain. Pero ang pagkakaiba yaon duman sa tinitindugan nindang katanosan. So arog man po kita kayan. So kaipuhanan maitanom kita sa katanosan na iniyo. That is our positional righteousness. Kaya nga ni sa satuyang pagrani sa kagurangnan kung ano man ang hinahagad ta, tutubudan ta. Minsan kaya mayo kitang pagtubod. Pag sinabing nagtutubod ka, Lord, nagtutubod ako and mahalat ako dahil sa pananampalatayang iniyo, isisimbagon mo ang sakuyang pamibi.
Sabi po igdiyo sa 1 Peter 3:12, ang mga mata ng Panginoon sa matuwid na katuon. Ang kanilang panalangin ay kanyang pinakikinggan. So, mayo kung ibang requirement ang kagurangnan kundi katanusan. Dahil man sinasabi igdiyo performance. No? Bako sa performance ta nakahiling. Pag sinabing performance, kung ano ang naging maghapon mo. No? Dahil yan hihilingon kang kagurangnan. Bagamat gusto niya kitang baguhon, pero bako yan ang paagi para ituon niya ang sa iyang paghiling sa satuya, para dangugon ang satuyang pamibi. Amen. Ang pagdangog kang pamibi sa tuya kang kagurangnan, yaon lang sa katanusan na binayaran ni Kristo. Bagamat gusto kang kagurangnan na baguhon kita, so yun na iyan in the process of sanctification. No? Ang mga mata ng Panginoon sa matuwid na katuon, ang kanilang panalangin ay kanyang pinakikinggan. Uutrohon ko po, di ba? Sabi ta sa verse 3, nire-restore ang satuyang buhay, ang satuyang spiritual strength sa paagi kang katanusan, sa paagi kang pagbabago kang satuyang buhay. And igdi sabi sa Psalm 119 verse 105, Thy word or your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. So, kung kanso bago ililida kita ni Lord sa path of righteousness, bako po yan ito yung may kaparaanan para i-restore ang satuyang soul. Like, dapat gibuhon mo ni, tangarig ma-restore ka kang kagurangnan. Arog baga kaya ang ginigibo kang mga churches o sige, ma-G12 kita para maglago kita. Or gibuhon taning 12 steps programs, mag-purpose driven life kita. Bako po yan. Ang iba, iniisip ninda na iyo dapat uga kang path na uga kang activity na gigibuhon. Bako po. Dahil sabi igdiyo sa Psalm 119, Your word is the lamp unto my feet and the light unto my path. Bako si path, kundi si kaput mong ilaw, ang matauning liwanag sa imong agihan. Si kaput mong ilaw, ang malid sa imo para maglakaw kita sa katanusan. Amen. Bako ito yung mga gibunta ni dapat mag-attend kita sa araw kaning seminar teaching us how to have deliverance, no. Bako po 'yan, mga tugang. Although syempre may mga seminar na katotohanan ang tinutukdo, pero word ni Lord ang tinutukdo na matao sa tuning deliverance. So, ang paagi po para ilid kita sa katanusan kang kagurangnan, dapat ugwa kitang kaput-kaput na ilaw. Your word is a lamp. 'Di ba? Ang lamp, pag naglalakaw ka, kakaputan mo 'yan, dadarahon mo 'yan. No? Kasi ang ilaw maaman sa agihan, yaon sa daradara mong ilawan. And the light unto my path. Yun na ining path of righteousness na sa tuyang lalakawan daa. Sabi po igdiyo sa 2 Corinthians chapter 4 verse 4, babasahon ko po sa Tagalog. Hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan. Isa'y ang Diyos ng kasamaan? Si Satanas. So binulag daa ni Satanas itong mga dai sumasampalataya. Hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito upang hindi nila makita ang liwanag. Liwanag. Diba kan sa bago, kaya sabi ko, para maglaho kita sa katanusan, dapat may kaput-kaput kitang ilawan na maliwanag kang sa tuyang agihan. Sabi igdi, upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita. So, ang liwanag, hali sa magandang balita na kaipuhanan tang bitbitun. So, ano ang magandang balita? Ang magandang balita, mayong iba kundi ang ginibo ni Kristo sa krus. Taano?
Dahil kung may magandang balita, may bad news. Bad news, makasalan kita, diretso ka ta sa kaimpyerno. Pero good news, magandang balita, may ipinadarang bugtong na aki ang Diyos para hanguon kita sa pinalidad kang kasalan, kalayo ning impyerno, saka sa kapangyarihan kang kasalan. Ngarig ba ko ang kasalan, ang manginutan sa buhay ta, sa isip ta, sa pagtaramta, sa mga gibuta. Yan ang good news. No? Ang katagumpayan ni Kristo sa krus, dailang nag-agaw sa tuya para dai kita mapaimpyerno, human iniyo ang matukdo sa tuya para dai kita panginutan kang kasalan sa aral daw tang pamumuhay. So iyo ini ang liwanag, no, na sinasabi di sa 1 Corinthians or sa 2 Corinthians 4:4, upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita. Dahil ang liwanag na iyan na hali kay Kristo, of course, Jesus is the light of the world. Pero para mag-reflect sa tuya ang liwanag na iyan, kinaipuhanan ni Kristong magadan sa krus. Dahil sa krus niya, tigsolusyonan ang problema ta sa kasalan. So kumbaga, ang liwanag ni Kristo, pinaagi niya sa krus, tangarig mag-reflect sa to. Dai sa to ma-reflect ang liwanag ni Kristo kung dai pinatawad ang satong kasalan kang siya nagadan sa krus. Amen? So that means His cross, ang katagumpayan niya sa krus, ang paagi para mahiling ta, makaputan ta, or mag-reflect sa tuya ang liwanag ni Kristo na kaipuhanan ta sa satuyang paglakaw. Naliliwanagan ang satong kaisipan, naliliwanagan ang satuyang puso, ang satuyang mga desisyon, ang satuyang pamumuhay, naliliwanagan dahil sa katagumpayan ni Kristo sa krus. Kung dai si Kristo nagadan sa krus, mayo, ang ilaw ni Kristo sa iya lang yan. Daiyan ma-reflect sa tuya. Kaya sinasabi di ang liwanag yaon sa mabuting balita, yaon sa kagadanan ni Kristo sa krus. Upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. So same thing, daita ma-experience ang kaluwalhatian ni Kristo kung dai siya nagadan sa krus. Pag sinabing kaluwalhatian, glory. Dahil gabos ini, yaon sa pagkatao ni Kristo, ang liwanag, ang glory, ang kapangyarihan, kay Kristo yan gabos. Pero madaloy sa tuya dahil sinolusyonan niya sa krus ang problema ta sa kasalan. Dahil kasalan lang po ang nagpipinder para daita ma-experience ang sa iyang kaluwalhatian, ang sa iyang kapangyarihan, pati ang liwanag na hali sa iya. So kung ang mabuting balita na ini, iyo ang lampara, kaipuhanan taning kaputan, kaipuhanan tani yung i-take up, kaya nga ni anong sabi ni Jesus sa Luke 19:23, Luke 9:23, take up your cross daily. No? Padagos kang manampalataya sa katagumpayan ni Kristo sa krus. Dahil kung dai mangingibabaw sa tuya ang laman ang kasalan ngunyan, dai ma-reflect sa tuya ang liwanag ni Kristo. So kung dai nagre-reflect sa to ang liwanag ni Kristo, dai mare-restore ang sa tuyang buhay. No, dai mare-restore ang sa tong kaisipan, permi kitang talunan, permi kitang may kagabatan, permi kitang discourage, permi kitang depressed, permi kitang bakong maugma. Kaya nga ni anong sabi ni David, restore unto me, kang after siya magkasala. Sabi niya, restore unto me the joy of your salvation. No? Dahil ang kaugmahan na iniyo binayaran ni Kristo sa krus. Ang katagumpayan ni Kristo, iyo ang matao sa tuning kaugmahan. Dahil ang nagtatao sa tuning kagabatan ning kamunduan, mayong iba kundi ang kasalan. And sabi ko nga ni kansuba, mayo kitang kontrol sa mga pangyayari sa buhay ta. Pero may magiginibo ang kagurangnan. Hinahalat lang kita na itong liwanag kang mabuting balita, liwanag kang katagumpayan ni Kristo, padagos tang kuanon, pasanon, no?
Pag sinabing paasa nun, bako yan problema. Kundi ito yung katotohanan na, Lord, na nagumpay ka sa krus. Kaya anuman ang mga bagay sa buhay ko na naghahadlang para di ko makuha ang biyaya mo sa problema kong iniyo. Lord, ining mga bagay na ini naghahadlang na pagtagumpayan mo na ni sa krus. Tinutubudan ko yan sa pangalan ni Jesus. So, kapag nahihiling kang Espiritu Santo, na totoo sa puso ta ang sa tung pagtubod, ang Espiritu Santo ang matanggal ka iyan. And siya din ang mapadaloy kang biyaya na kaipuhanan ta. Arog kang laman. Di ba? May mga sadiri kitang kaisipan. No? Nasabi nga ni Jan, di ita makukuha ang kaisipan kang Espiritu Santo para solusyonan ang problema ta kung nag-aasa kita sa kaisipan ta. Ang kaisipan kang Espiritu Santo magian, matao sa tuya ning tultul na resulta, marahay na resulta, magian na resulta. Matao sa to ning kaugmahan ang kaparaanan kang Espiritu Santo, kaya lang may laman na nakikidunungan. Amen. So, you see, ang proseso kung paano kita i-restore, kung paano kita papakusugon. Daiman hindi sinasabi na, He restores my soul by giving me everything that I need. He restores my soul by providing me all of course, God is our provider. God is blessing God. Kaya nga ni, bago niya pati crear ang tao, tig-create niya muna ang mga pangangaiputa, ang oxygen, ang mga kakakanon, ang daga na iistaran, no, ang environment, dahil yan ang kaipuhanan ta. Dawa nga ni ang hawak na dapat mabubuhay ning walang hanggan, itinauyan sa tuya kang kagurangnan dahil aram niya na iuyan ang makakamaray sa tuya. So mayong question sa kagurangnan kung paano niya kita ipoprovide. Kaya lang, aram kang kagurangnan dahil sa pagkakahulog ta sa kasalan, sa kaluyahan kang sa tuyang laman, iyo ini ang nagpipindir para daita maranasan ang restoration kang sa tuyang buhay, ang kagianan, ang kapahingaluan. Kaya dahil araw gani ang kamugtakan ta, may itinataong paagi, solusyon ng kagurangnan, may binayaran siya sa krus. Daita yan pwedeng balgahon. Dawa pagura no kitang magparahibi, magpara-fasting, magpara-agrangay sa kagurangnan, kung daita tutubudan ang nakaset na paagi kung paano kita dadangugon sa paagi kang pananampalataya sa katagumpayan ni Kristo sa krus. Di man kita dadangugon kang kagurangnan. No? Dahil sabi nga ni Jan, yes, makapangyarihan ang Diyos. Nasa sa iya lang na pagtaram, let there be light, and there was light. Let there be heavens, let there be earth, trees, animals, and water. Dahil sa kapangyarihan kang Diyos, sa pagtaram niya lang, nagruluwasan na gabos. Pero dai niya kayang itaram ang satong kaligtasan. Yun lang yan ang dai niya kayang gibuhon. Dahil kung kaya yan gibuhon, kang nagkasala si Adan sa si Eva, kang nahulog sila sa pagkakasala, okay, let there be a restoration na as if daig ka nagkasala. No. Anong itinao? Sa Genesis 3:15, the seed of the woman. Ang aki da akang taong ikang ang aki ang magiging aki da akang babaeng ini iyo ang ma-destroy, ma-bruise kang payo ni Satanas. Sa paagi kang ano? Sa papaanong paagi? Sa kagadanan niya sa krus. And you shall bruise his heel. The bruising of heel of Jesus, itong sakripisyo na inaragihan niya kang siya nagadan sa krus. That's why, kung iniyo ang batas kang kagurangnan na dai niya pwedeng ibalgar, dahil ang kabayaran kang kasalan, kagadanan, so dai pwedeng ibalgar kang kagurangnan no matter how powerful he is. Ang hinahagad kang kasalan, kagadanan. Kung bako kita ang magadan, dapat may magadan. Si Kristo yan. So, kung inagihan ni Kristo ang kagadanan para magkaugo kita ng restoration,
sa satuyang espiritual na buhay, aagihan taman yan. Iyuman dapat yan ang paagi. Kaya kaidto, dawa sige akong agrangay sa kagurangnan. Lord, nagpray man baga ako, Lord. Nagtatry man baga akong maging maray. Lord, sige akong hibi. Mayo day ako dinadangog dahil kaipuhanan kong maaraman na iyo ang paagi kang Diyos. Kaipuhanan niya kitang i-lead in the path of righteousness. And ang righteousness na iniyo inut, itong positional righteousness ta, itong ibinado sa tuya, iyan ang i-offer ta sa kagurangnan na rason para dangugon kita. Ang pangadua, conditional righteousness, itong kondisyon kang sa tong puso, kang sa tong isip, kang sa tong buong pagkatao na nahulog sa pagkakasala, gustong baguhon yan kang kagurangnan. And kapag nagmamanifest ang mga kararatan sa pamumuhay ta, sa satong kaisipan, pagtaram, paglakaw, paghiro, no, paggibo, pag nagmamanifest ang kasalan, mayo kitang ibang gigibuhon para managumpay kita arual daw sa kasalan, duman sa katagumpayan niya sa krus manggiraray ang paagi. Dahil iyo iyan, nang iba na itinataong solusyon ang kagurangnan. Dahil kapag nababago kita, yan ang paagi para ma-restore kita. Amen? Pag nababago ang satong kaisipan, no? Ang Espiritu Santo kaiyan. Dahil kung di kita mabago kang kaisipan, may magtaram lang sa tong maraot, ay, hira ko man, tigsusururugan ako. Ay, hira ko man, arog ka ini. No? So, kaipuhanan, baguhon ang satong kaisipan. Dawa araw kayo ng ginigibo mo sa kuya. Ako nananagumpay dahil tagumpay ang sakuyang tagapagligtas. Tagumpay man ako. Amen. Sabi niya, napagtagumpayan niya ang kasalan, kaya mananagumpay man ako. Napagtagumpayan niya ang mga depression na iyan. No? Iyang mga bagay na nagtatao sa tuya ning kamunduan. Kaya mananagumpay man po kita. And minsan, ang sa iyang mga blessings nahihinder dahil may mga bagay sa buhay ta na dai ta ma-let go. Mga bagay, mga dai nakakalugod sa kagurangnan sa buhay ta na iyo ang nagpipindir kang sa iyang biyaya. Kaya anong sabi Matthew 6:33? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Pag sumakitan tadaa, napaghadian kita. Paano kung laman ang naghahadi? O otruhon ko po, ining seek ye first the kingdom of God. Bako yan ito yung, ay inuton mo ang ministry. No. The kingdom of God is, ibig sabihin, paghadian ka kang kagurangnan. Dapat ang Diyos ang naghahadi sa satong buhay ta. Dapat ang Diyos ang napapaurog. Ang kalooban kang Diyos ang nag-uurog sa buhay ta. Bako ang sadirita, bako ang kasalan. Bako ang kamunduhan, nakaisipan. No? Yan ang ibig sabihin kang seek ye first the kingdom of God. Pag sumakitan tadaan na paghadian kita kang kagurangnan and His righteousness, maglakaw kita sa iyang katanusan na nababago ang satong buhay. Anong sabi? Anong pangako? And all these things shall be added unto you. Ibig sabihin, kung sasabihon ko yan in a negative way, kung daida kita paghahadian kang kagurangnan and daida kita nababago, so daiman idadagdag ang mga pangangaipota. So, iyo ang ining Matthew 6:33 saka ining Psalms 23 verse 3, diba saro lang ang proseso para ma-restore kita, magkaugwaning kaayusan ang satuyang buhay espiritu, para magkaugwa kita ning kapahingaluan, no? Para magkaugwa ning pagpapanumbalik ang satuyang kakusugang espiritual. Ano ang paagi? Kaipuhanan kitang ilid sa iyang katanusan. Kaipuhanan na baguhon ang satong buhay. So, garuma lang yan ang Matthew 6:33 na para i-provide sa to ang mga pangangaiputa.
And all these things shall be added unto us, no? Para idagdag ang mga pangangaiputa sa araw-aldaw. Ang kaipuhanan tang inuton paghadian kita, kang Diyos. Naghahadi dapat sa tuya ang kagurangan, bako ang laman, bako ang kasalan. Ano ang paagi para day maghadi ang laman sa ang kasalan? Mahiling kita, mananampalataya kita sa katagumpayan ni Kristo dahil iyan ang itinakda niya lang na way para managumpay kita. So iyo ang kakaputan ta, ang iti-take up ta itong liwanag kang mabuting balita. Mayong iba kundi ang katagumpayan ni Kristo sa krus. Kaya every day is a decision making day. No? It's either mag-give in kita sa laman or mananampalataya kita. Kasi pag nag-give in kita sa laman, desisyon tayan eh. Di ita pwedeng sisihon ang ibang tao or ang kagurangnan. Ikakaya, Lord, nilaag mo ko igdiyo, no. No? O tinawan kita ning free will kang kagurangnan. Gabos iniyo pagpipili ta. No? Pero may itinataong solusyon ang Lord. Gusto niya kitang pakusugon ang satuyang pananampalataya. Dahil sa gabos na iniyong aaragihan ta, may maarabot pang mas dakula. Gusto kang kagurangnan na naglalakaw kita sa iyang katanosan na bitbit ta ang liwanag kang katagumpayan ni Kristo sa krus. Tayo iniyo ang liwanag kang mabuting balita na sinasabi sa 2 Corinthians 4:4. Na iyo ang maliwanag kang sa tuyang agihan, na at the end iyo man ang ma-restore, mapanumbalik kang sa tuyang buhay espiritual. Iyo ang mapakusog sa tuya. Iyo ang mapanumbalik kang kaugmahan, kapayapaan. No? Panumbalik kang pagpapanumbalik kung paano kita tigkrear kang kagurangnan. Gusto niyang maibalik sa araw ka itong estado. Na day nagahadi sa tuang kasalan, ugwa kita ning kaugmahan, ugwa kita ning kapayapaan, ugwa kita ning kasiguraduhan. Amen. He leads me in the path of righteousness. He restores my soul. He leads me in the path of righteousness for His name's sake. Dahil, di ba sabi ko dati, dahil daradara ta ang tataramon kang kagurangnan, gusto niya na itong mga nagdadara kang sa iyang tataramon, pati kang sa iyang pangaran, because Kristiyano kita eh. Pag sinabing Kristiyano, sa word na Kristiyano, merong ugwang Christ. So, ibig sabihin, bit-bit ta ang pangaran kang kagurangnan. Pag nababago ang buhay ta, nakakanood kitang maglakaw, na nagliliwanag sa tuya ang katagumpayan ni Kristo sa krus, na nagbabago sa buhay ta. So, ang nakataya da dyan ang pangaran ni Kristo. Ito bagang garo, iyo, dahil nababago ang buhay ka ini, talagang Kristiyano ini. Talagang parasunod iniyo ni Kristo. Amen. So, mga tugang, may itinauna po ang kagurangnan na nagbiyaya. Mayong question ang provision niya, mayong question ang mga blessings niya. Gusto niya yan itao sa tuya, kaya lang gusto niya kitang maglago. Gusto niya kitang magtalubo sa satong buhay Kristiyano. Habo niyang forever kitang baby Christian. Na ano ang baby Christian? Di ba ang mga aki na umboy, pag may pagutom, ngi eh. Di ba? Kumbaga, mayong pananampalataya, hibi tulos. No? Pero anong sabi diyan? Kaipuhanan daa kita sa satong buhay Kristiyano, itong mabutas. Pag sinabing mabutas, ang aki na nabubutas, nakakanood na yan maghalat. Nakakanood na yan magtiwala. So, ang aki na nabutas na, ugwa na yan pag-intindi, nagtutubod na yan, or nakakanood na yan na maniwala or manampalataya na, okay, dahil ako pababayaan kang sa kuyang ina, dawa gutom ako, mahalat ako ta nagluluto pa. No. So, kaipuhanan daa, ibutas kita. Ibig sabihin,
palaguon kita sa satuyang pananampalataya. Habo ni Lord na mapadagos kita sa pagiging baby Christian. No, na pag may problema, ngi tulos, Lord. Diin nananampalataya, diin nakakanood manampalataya sa kamaghalat sa kasimbagan kang kagurangnan. Amen. Dahil sabi nga ni, ang totoong nagtutubod, nakakanood maghalat. Sa kaisipan niya, sa kaparaanan niya kung paano niya kita bibiyayaan. Dahil siya ang satuyang pastol, aram niya kung ano ang pangangaiputa. No? Bistado niya kita. Dahil siya ang satuyang kaglalang, siya ang nag-create kang satuyang buong buhay, kang satong buong pagkatao. Aram niya kung paano niya kita ililid sa buhay igdiyo sa daga. Ningsiring sa langit. No? Kung paano kita, dahil ang buhay ta sa langit dapat ngunyan pa lang nagpupuuna. Diba? Siyempre, pag yauna kita sa langit, makitang ibang gigibuhon kundi magsunod sa kalooban kang kagurangnan, maglingkod sa iya. So dapat, kung iyan ang satong future, ngunyan pa lang, dapat nakakanood na kita na mangyari yan sa buhay ta. Kung duman, dain na mahadi sa to ang kasaalan, dapat igdi pa lang sa daga, dapat dain na nagahadi sa to ang kasaalan. No, dapat igdi pa lang sa kinaban, dain na igdi nagahadi sa tuya ang itong mga sala na mga kagustuhan ta. Kaya, anong sabi dyan? He leads me in the path of righteousness. Gusto niya kitang i-lead sa katanusan, sa pagbabago kang sa tuyang buhay. Amen. And nagadan si Kristo sa krus para mangyari yan sa buhay ta. Kaya duman kita sa katagumpayan niya sa krus padagos na mananampalataya dahil dyan niya aayuson ang satong buhay, igigiya kita sa tamang agihan na matao sa tuya ning kagianan sa satong buhay, solusyon sa mga problema. I-share ta po iniyo word ni Lord sa satuyang mga kabistado, sa satuyang mga kapamilya, mga Kristiyano na diiaram ang katagumpayan ni Kristo sa krus. No? Na iyo ang padagos na mabago kang sa itong mga buhay.